Una-una, good morning sa lahat, no. Yung launching natin sa Cellfish, one of the strategy yun para at least masustain natin yung kalaki ng Cellfish, yung tinatawag nilang liplipan dito sa Surigao. Kasi dito lang sa Surigao, yan ang highly migratory species. Dito na nagdadaan dito sa Siargao Island. So, ang ano lang namin dito sa mga LGU, sa local government unit, nga isustain natin at saka i-manage natin yung Cellfish and liplipan ng mga species. Not only liplipan but also tuna-like species. Iyon ang problema dito kasi mayroong mga illegal fishing, no? Isa dito yung dynamite fishing na we're trying to stop this one. Then yung PAMO, yung drill fish net na maliliit ang na kasama yung mga maliit na isda. So isa yan. The other one is liba-liba. Ganon rin yan. So hanggang yung mga corals na sisira, ang mga maliit na isda nakukuha. So we have to stop this. Na paano mo naman ito may stop kung hindi mo bibigyan sila ng alternative livelihood? So yun ang pinag-usama namin ni Director Perez kung ano ang maganda na programa para stop na sila, hinto na sila ng pagkuha ng PAMO or liba-liba, and in Leo we provide livelihood. So ako naman sa aking PDAP and the provincial government can provide some livelihood projects for these fishermen. Ngayon lang, nagbigay si Atty. Asis Perez ng fish shelter. Instead of 6 na dagdagan ng 15 units para at least makatulog ito sa ating mga sa ating mga fisher folks, no. Doon na sila mag-hook and line doon sa payaw na tawag na payaw dito sa amin sa kanyo na is Pad Fisheries Aggregating Devices. Yun ang madali dito sa amin kaya after 1 month kung ma-install mo, pwede na ka magpipising doon. At laka sa isang fish shelter siguro makaabot ng 40 to 50 families nga maka-benefits doon sa isang shelter. Mayroon rin kaming program sa seaweeds, no. Nagbigay kami ng mga propagols at saka yung mga lambat at saka yung gamit ng isang fisherman. Sa aming meeting na nagbigay kami ng 200 kilos per beneficiaries. Binigyan kami sila ng mga 8 rolls nga number 7 nga rope. At least tulong natin sa kanila. After that, sila na ang mag-roll. Kung ano talagang makikita nila doon, sila na ang magpalampang paano. Yung isa yung na sinabi na ni Secretary Director Perez, yung sewage farming, which I started that when I was still governor. So I am happy na it will be revived with some support, financial support sa BIFAR. Yung ikaduha ko, yung crab fattening. Alam mo, yung crab fattening, ngayon grabe ang demand ng crabs. Now we have one of the best crabs dito sa Siargao. Kasi yung natural habitat nila, yung mangroves, mas masarap o may ang taste niya compared to yung sa Manila, sa ibang lugar. So magbibigay kami ng pondo, yun rin ang kuhan is Director Perez, pupundohan rin namin. Kasi malaki yung area natin sa mangroves. We have more than 8,000 hectares ng mangroves dito sa Siargao. So that is the place na nagkaroon ng magandang crab fattening practices. Ito po ay yung mga commitment ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga maliliit nating mangingisda. So balak po ang opisina po na magbigay ng payaw para kung pumalaot po yung mga mangingisda natin, madali na lang po nilang hanapin yung mahanap yung mga isda. Kasi po ang payaw ay ito po yung tinatawag na nag-a-aggregate ng mga isda. Halimbawa mga small pelagics na tinatawag o kaya mga tuna natin na magbibigay din ng opisina ng halimbawa ng mga seedlings ng seaweeds. Kasi nakita po na maganda ang seaweeds dito sa Caraga. Pati po yung mga patrol boats para sa mga illegal fishing na
nangyayari dito sa katubigan ng Caraga. Ngayon, mayroon namang programa si Director Perez, then magbibigay siya ng mga engine na 30 horsepower na gagamitin ng mga LGUs for their campaign against illegal fishing. Pero counterparting ang suggestion ni maganda rin yun. So the LGU sila ang magpagawa ng bangka, then the Bureau of Fisheries will provide the engine na malakas, 30 horsepower. So makahabol na yon. So mayroon ring isa siyang programa na multi-uses pambot na kuwanda ito, fiberglass na ibibigay niya sa provincial government kay Governor Matugas na magagamit rin niya na parang sea ambulance. Kasi ang problema namin sa Siargao, yung hospital namin hindi ekwipo. So even the doctors cannot operate kasi hindi pa masyado silang eksperyensyado. So ang ginagawa is dalhin sa Surigao City. Now ang problema, marami nang namatay kasi mahina yung lancha, tapos yung lancha mayroon namang schedule. So if there are emergencies, hindi kagad madala. So I think this will help or will solve one of our problems to bring mga pasyente sa Surigao with that 40 horsepower engine. So malakas na yon. So probably in 1 hour makukuha na yung dapa to Surigao City. Okay naman sila kasi ang sinabi ko, ang strategy lang dyan at saka technique dyan, yung coordination natin sa LGU. At least mayroon kayong plano, mayroon kayong sa amin, mayroon kaming mayroon consultation sa kanila at saka nagtawag kami ng mga LGU at saka ngayon mayroong bagong programa sa DEBFAR nga at least yung mga municipality nga wala pang technician sa fisheries, pina-encourage namin sila mag-recruit by plantilla. Kami nang magbigay ang bureau ng kalahati ng salary nila within 2 years. Kasi ang ano natin dito sa Palisdaan, okay naman dito sa Caraga, at least malaki naman ang expansion ng fisheries for development. But ang ano ko lang, ma-manage natin yung importante yung municipal waters from the shoreline 15 kilometers kasi yun talaga ang pinapokus namin dito nga mayroon kami mga IEC para at least malalaman ng mga tao nga kailangan natin i-manage ang ating resources. Kasi ito talagang resources natin, parang hiniram lang natin sa ating mga kabataan, kundi alagaan natin ito para sa kinabukasan nila. Bali, ang magiging benepisyo ng plan, itong shellfish management plan, ay para maprotektahan po natin yung stock ng shellfish para maparami pa para sa kanila. Hindi dapat sila mag-aalala dahil itong plan na ito ay gagawin kasama sila at saka ang purpose nito talaga ay para masustain yung huli nila ng shellfish. Hindi lang ngayon kundi sa future.